Chapter 1, verse 18 to 25. Verse 1 nagasiling, Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Ghost. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that
which is conceived in her is of the Holy Ghost. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son. Okay, salamat. Makalingkod ka mo. December na subong. Merry Christmas, advance. Kag Pasko ako. Kalabanan na muna, no? Ang greeting niya, way kita da. Daw mo na kalabanan, makabatian mo. Sige, so, the month of December, may mga arat naman kita nga latubangon. Butang ko lang da ang aton mga due time announcement sa siningabulan sang December, subong December 7 na kita. Kagari ang mga activities naton for the month of December. Pila gani ka Domingo na lang ang December, 4, no? So, 4, buhay na subong isa, 3 na lang. Muna ka dasig sang tiyempo. Kaya ang 5 ka Domingo, nagkadto sa November. Before, ang December, 5, last year. But today, this month, we have only 4. Ti karon sa after sang aton nga service ni ngaga, may ara kita na business meeting. Okay? Kag suno sa aton gin-announce that we will have to take our commitment for our activities for the month of December. Okay? So may ara naman kita matagta karon sa aton mga commitment para sa Ginoo. We'll pray for our lot title nga magwa na before anniversary. Gapangamuyo man kamo sina. Pangamuyo nato na nga ato na tagta na mga documents kag ginahulat na lang nato kung anong mga communications, no? Halin sa aton nga ginapatigayon, ginapa-process. Kabay pa nga kung maabot before sang aton Thanksgiving, isa ina kadako man nga pasalamatan naton sa Ginoo. Amen. So, masay pangamuyo kita kag kun ano ang pagpatigayon sa Ginoo nga magwa na ng aton nga lot title. Alin sa subdivision pakadto na sa aton. Kay we have already submitted all the documents needed. Karon may ara man kita nga meeting sa aton auxiliary groups. 4 ka grupo malana, ladies, men, young ambassadors, young people. Ma-meet ka mo kay may ara naman kita reorganizational setup para sa 2026. Di may na nga kung makamit ka mo, dason nominate sang bago naman nga set sang officers for next year. This coming Thanksgiving, may ara tao taking ceremony. Okay? So, mga muyo ka mo, sino mga officers? President, Vice President, iban pa. Pila na gani kabilog? President, Vice, Secretary, Treasurer, Business Manager, PIO. Hindi na lang mag-muse Kasi pakuan na lang na iya. Kay kamo laman gamyos ang ladies group. Huwag na lang na guro, no? Muna lang na. President, Vice President, Secretary, Treasurer, Business Manager, PIO. Public Information Officer. So dapat ang aton mga officers bala see to it that working committee mga aton na.
Hindi lang nga napilian ka mo tapos why na dayon. Paaboti ko nga you will work bisan pa kay is nagligad to may workshop kita. I thought nga ang aton to ang inyo to na meetingan i-execute nyo to. So although may ara man naka-execute nga group pero we need more sa aton nga pagtrabaho, no? Auxiliary groups, meaning you are helpers, you are my helpers, so please try to pray for the next set of officers. Either butuhon nyo ang ara Japon or mapili ka mo, depende na sa guidance ng Ginoo, no? Sa mga officers naton. Last few years ago, sambuhi pa to si Mrs. Valencia, no? Daw siya to permi ang inyong ginabuto. Daw pila to sa ka-term. Pero nga to na, either isa or dua, may mana nga, iba naman makapungko naman, mga officers, no? Para bala may araman ng iban, magamit man sila sa Ginoo kung ano man ang ilang nga mga posisyon. Dapat mag-officers ka mo. Kay lapit na lang bala magkaryang Ginoo. Dapat gamiton nyo ninyong kabuhi para sa milikuton sa Diyos, ha? So, mamiting ta kadali karon before ko yatag sa inyo, kay may ara kita nga ambalan, jutay. Ikaw tanan sa aton mga activities na nga bulan sa ng December. Okay? Tiara naman da, may Bible Festival kita karon sa Domingo, Book of Leviticus. Gimpos po nato ni karon sa hapon. May invitation kita dito sa church nila da ni sang mga kwando sa Mount Sinai. Amo na nga nagsugot na lang ko kay kung nag-invite kita sa ila, ga-attend man sila mo. Sige lang. Kay sini nga tuig, guro amo na nga aton schedule. Pero we'll try to find out next year kung anong aton mahimo kay hindi pwede nga ma-miss nato isa ka Domingo sa aton mga activities, no? Sa hapon. Labi nag first Sunday of the month ya Bible Festival nato na. So next year siguro base hindi na naton base depende na kung ano naman ang aton nga plano. Kay pares na subong 4 ka Domingo na miss na nato ng isa, so 3 lang bilin. So ara Bible Festival Dasong Domingo December 14. Sa hapon naman sa aga regular service. Sa 21 may Pastor Sunday, may children's program. Kag suno sa mga people, may haraman sila Christmas program sa 21. Ambot, kay suno sa inyo, President, may istoryahan pa, decide pa kamo sa mga ladies, kag sa men, kung anong inyo naman niya. Kung may hara kamo Christmas program. Pero sa 21, luwas sa Pastor Sunday sa aga, may simultaneously, may harangan children's program man dira sa Piak. Ang aton nagalatin bladi sa aton nga Sunday school, sa aton nga service. So may ara kita nga programa para sa ila dira. So may ara sila nga pagtipon man. Mga young people siguro base sa hapon ang ilaya schedule. Hindi lang magdululungan. Okay? So 28 annual Thanksgiving naton. Kag we will pray that the Lord will bless our Thanksgiving. Kag isa na mga ginaandom naton nga pasalamatan sa Ginoo nga may makabato na kita sa aton nga title sa 28. Kung hindi man sa 28, depende basta kung matigayon to, isa man sa mga pasalamatan naton sa Ginoo. Okay? Ang last na lang naton tong nabayad sa aton land tax was more than 54,000. Muto sa city naton nabayaran. Pero ang bayaran naton sa BIR, way patakabalo, mga bala kamusta to. So, annual Thanksgiving sa 28, kag amo nang isa sa mga huluhan bala naton karon. Tapos during our meeting. Sa 29, may choir fellowship kita. Muning usual naton ginahimo kada tuig. Okay, so tandaan ta lang niya ng mga activities. Kung may ara pagin nga mga importante nga mga buluhaton, idugang ta lang nga.
So mo nga aton nga so far mga buluhaton sini nga bulan sang Disyembre. Dali na lang matapos ang Disyembre. 7 nakakita subong ti 31 minus 7 due tayo na lang mga inadlaw sang tuig, no? Kag 2026 naman ang dason. 2026 I know the Lord has something for us for 2026. Okay? So amo na nga aton mga announcements. Salamat sa Dios, thanksgiving naton kay pamati ko ang bagyo daw ay na nagapit diri sa aton. Natak-anan sa guro. So naglikaw na jutay ang bagyo. Tiyan mo ng rason kung medyo maayo-ayo ng tiyempo naton subong. Okay? Ang iban ay nakahingabot subong kay base abi nila bagyo. Dira lang nabalaan nga bisan ni bagyo man kung wala, importante aray ka di simbahan. Kung diri ka simbahan, kung mabagyuhan ka, kundi may pasilungan kita. No? Sige. Anyway, salamat ta sa Ginoo. Kabay pa nga, why na bagyo. Ako may bagyo, giman God knows. God will take care of us pag sa aton mga kinanglanon. Okay? Sige. Hatag ko na nga time sa aton nga leader kay Engineer Aquila. Sige, this time, let us prepare our tithes and offering. Let us request the ushers to come forward. And while giving our tithes and offering, let's hear a special number from the ladies group. Alright, so let's request our Brother June to lead us in prayer.
you so much, ladies. Let us all rise as we sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Ready? Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may now be seated. Now let's hear another presentation from the choir.
Hindi mayo magkanta ang kwarta ko ng angels. Banta nyo sino mayo. Ang aton choir. Mahuya kita. Oh, correct. Ang mga angels, din gani nga passage sa Bible nagkanta sila. Muna sa dasong Domingo ang akong idalon nga mensahe parte sa mga angels. Okay? To siling ni Apostol Pedro, ang mga angels naghandom lang sila sang kaluwasan nga nabaton ta. Diba? Pero during the time nga nag-abot na tao na nga atong Ginoo, nagkanta sila. Anong kanta? Anong content sang kanta sang angels? Glory to God in the highest. Ano pa? Kag peace. Amo nang duha ka content sa ila kanta. Di mo na makita nga nagkanta sila? Dira sa Luke chapter 2 verse 12 to 13. Ararada. Kag ining that is the part sang Bible nga makita naton nga mga angels grabe ng ila kinasadya. Di ba? Siling sa Bible, kung may isang na tao nga maluwas, no? Sa Luke chapter 15, daw marumpag ang langit mo. Pati angel sa tumbo. Kaya nga, bisan isa lang ka tao nga maluwas dili sa kalibutan, nagakalipay ang mga dito sa ibabaw. So, dito yaway, ambot, kay siling sa Bible, ang padayonon talang sa dason ng angel, ano? Karon maurot na inugambal ko. Basta ang mga angels, makita naton, isa sa nagapasadya sa pagkatao sang aton Ginoo, mga angels. Ano nagapasadya? Ang kanta nila. Kag ang presensya sa mga angels. Nangin, kuan sila, no? Kung sa mga pagkaon pa bala, nangin panakot. Panakot sang pagkatao sang aton Ginoo. Because of what they did. So, siningaga, ang aton nga patugsilingan parte, of course, parte sa Pasko, Christmas. Kagalabanan gid kung magsiling kita gani Disyembre gani ara dayon ang joy to the world. Ang joy to the world do nangin kuanan na no, daw kung sa aton pa daw nangin over emphasize na bala. Kay kabalo ka, kung over emphasize na kay ginakanta na bisan sa mga mall. Isang kahulugan nyo daw ganabaw. Panotis ka mo? Ang mga tao, joy to the world, the Lord is come. Ang mga tao daw, naanad na. Kung nagpamati silang ginapakanta na sa mga malls, ang meaning daw masyado na kanabaw. Lain niyang dating kung Christian ka, kung nagkakanta ka nga joy to the world. Di ba? Kalabanan nga ginakanta man di lang sa mga kasimbahan, kundi sa bisan pa sa mga mall, sa kalibutan, magluwas sa joy to the world, di ba, mga ano na, silent night. Ano pa yung mga kanta? Hark the herald angels sing. Jingle bells. Galing ba tayo kanta, jingle bells, simbahan, no? Di ba? Ano na yung jingle bells? Sang una, kanta namon, sang hindi pa ako Christian, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ano mo na, no? Dason, ano pa gid? I saw Mommy kissing Santa Claus. May nag-inaway sila, nagbulagay ng mag-asawa. Kay kita ya ang asawa ya kissing Santa Claus. Di kundi Santa Claus to gali nagapa kuno-kuno lang Santa Claus gali kay lain ng tuyo. Di joy to the world. Sa aton, we have the joy in our hearts. Why? Because not only during this month of December, we have to understand that the month of December is not the literal month that Jesus Christ was born. Wala nagakatao si Kristo kada Disyembre. Di ba? Pareho man sa imo, bala? When you have your birthday celebration, it does not mean that on this month na tao ka. Amo na ginatawag nato na yung birth anniversary. Di ba? Kaya kita gasiling nga, ay birthday mo gali subong. Kaya magsiling nga birthday, galing it is already understood nga that is birth anniversary. But when we talk about it, that the correct term that we are going to use is birth anniversary. Pareho ba lamang sila nga wedding anniversary.
when you have your wedding anniversary, meaning this is the day where you were married. I think many years ago. But this is not the time that you are holding your wedding. That is just wedding anniversary, birth anniversary, death anniversary. So the same is true. When we talk about the birth of Jesus Christ, of course, ang atong term nga nagamit, Christmas. Diba? Sumapos na itong madumduman, pagkatao sa atong Ginoo, the term Christmas, because that is already common. Batian naton. Kagkalabanan gid kun Christmas, daw man makitaan naton nga mga pictures. And of course, when we talk about Christmas, kung basahon naton sa kung i-research mo na, anyway, research mo ka mo, no? Mga Britannica, mga Wikipedia, dira nyo na mabalaan kung anong so gin research ko ni ang Christmas bala. Ang original nga term, Christis Mass, muna ang Christmas. Kaya originally, ingkuha na galit sa misa, no? Sa Roman Catholic bla, muna ila, daw ginkuha nga term, nga Christmas. Pero sa Spanish, nag-greet sila, Espanyol. Mabatian man na naton sa kanta. Feliz Navidad, Prospero Año e Felicidad. Feliz Navidad, daw man mga kanta, no? So, ang buot silingon sang Feliz Navidad, ang buot silingon, Merry Christmas. Prospero Año e Felicidad. Buot silingon, Prosperous New Year and Happiness. Kag, ara man, ang term bala nga Yule, sa iban ng mga countries, mayroon na Yuletide season. Kabati ka mo na. Kaya ang term nga Yule gali, na-refer mo na sa Christmas. Ang Noel or Noel, French nga term. Ano ganyan may kanta na tanga Noel, no? Noel, Noel. Di ba? Amin niya sinagali, Christmas na Japon, ang Noel. Magulang ko, Noel mangalan. Pero ay kubalong, ang buli ka lang kubalong, ang Noel gali, French. Nga ambot silingon, Christmas. Ano pagid? Ang iban nagagamit sang term nga Xmas. Ang X gali, sa Greek, nagahambal man na chi. Nag-refer man ako no kay Kristo. Galing kay kasawa, sing ganon mo nga, Xmas. Kaya sa aton niya pag-insindi, kung di kabi mag-insindi sa Greek, ang X ya daw anon, di ba? So, kung December, si Jesus Christ anon, amo na way kita gagamit sang Xmas. Pero, in the term, kung itanawon mong etymological nga equivalent, ang X gali, si Christ man na ang pagtumod sa mga Grigo. But we do not use it. So, iba nagagamit Xmas. Sa Philippines, ginagamit na to niya Pasko. Christmas man Japon. Di ba? Sa iban pa, gina-emphasize. May iban nga para hindi na lang magtama ka-religious ang concept. Ang ginagamit sa iban, Happy Holiday. Di ba mo na makita mo sa mga mall, kung sa diin pa da, para hindi siya bala ma-identify nga kay Jesus, ang iba niya mga tao, ang ila concept, negosyo na lang gidabi, gamitan nila, Happy Holiday. Ang ilang natumod nila, Christmas. So, these are all the terms that we can find in our surroundings during the month of December. And we have to understand that they are all referring to Christmas. Pero sa aton ng mga Kristohanon, how do we understand the word Christmas? Di ba? Kung ang pag-insindita, magsiling kita ng Christmas, pagkatao ni Hesus Kristo, dapat ang aton niya focus during December, hindi ang mga iban nga mga bagay. Kay positively, we have the remembrance of the birth of Jesus. That's positive, di ba? Magsiling nga Christmas. Although, we do not want to, shall we say, mix our celebration with paganism. Kaya kung tunaan ta, masiling tayo, pagano na ginalinan. So, be it as it may, kung pagano ginalinan, kita ya, tadlungon nato ng atong celebration. Diba? Kabalo kita, nga ang term lang man ang Christmas. Pero, sa aton nga point of view, kung Kristiyano ka, hindi ang sa imo, pagdumdum, na tao ang aton manluluwas nga si Kristo Jesus. Whatever month nga na tao siya before,
Sila sa iban December gid, strictly December. May iban sila nga, no, it was not December, it might be some other months. Whether it is December, whether it was November or October, importante sa aton niya nga natao nga aton manluluwas. There is no argument to that. Kay anyway, mapatay lang tas ang debatihay, hindi ta magdaganay. Tapos na, di ba? What's done cannot be undone. So, December focuses on Christmas. So, positive, remembrance of the birth of Jesus. Negative, of course, ang focus, ang center stage, ara sa Santa Claus. Decoration, sa muna kung Christian ka, dapat ang imong celebration, hindi mangin mixture sang kunan man no. Kung nag-decorate ka sa balay mo, iban nag-decorate Santa Claus, iban nag-decorate Christmas lanterns, iban nag-decorate sang amoni. So mo sila iban, Pastor, just to remind me about the birth of Jesus. So, galing kay kung Santa Claus i-decorate mo, though it appears nga si Santa Claus mas poderoso sa kay Kristo. Galing di ka man ka-decorate kay Kristo, no? buta nga ba itsura ni Kristo, abi. Ti pastor, ma-decorate ko itsura ni Yesu Kristo. Why mo sa nakikita kay Yesu Kristo nga makasiling ka nga siya gid na, di ba? Nang laba buhok ng tao na, hindi man na si Yesu Kristo. Ano sino na? Ate modelo na yan ni modelo na yan ni sino ganito? Leonardo da Vinci, di ba? Kagin research ko na, ang tao to galing gamit yung modelo, si Pietro Bernini. Italian ganito. Muna nga itsura yung inang si Jesus na makita mong lababuhok. No? Daw hindi na Yahudi yung tsura, Italiano. Kaya mo nagaling modelo nga yung gamit ni Leonardo da Vinci. Putsilingon, we should not mix our minds with some other things when we are celebrating Christmas. Kag dulaon ta na sa una-una ta nga kung Christmas ang sentro sang aton nga ginandom nga damo aton kwarta. Or kung Christmas kung December medyo may ara kita reunion daw man no. Although it's nothing wrong with that. Kay pwede ka mo reunion, pwede ta kay mo gani sa mga program kung December. But the point is, ang aton focus is more on the Lord. Kung may aragi makong pagtipon, let that gathering have the center of your celebration, who is the Lord Jesus. Pwede ka mo kung may mga celebration ka mo, let the Word of God dwell in every occasion. Diba? Kung may mga Christmas party, hulot ang pulong sa Diyos nga iwali da. Just to remind the occasion. So, amo lang man na ang importante. No? Kung may ara ka mo na pagtipon, mga fellowship ka mo, the Word of God must be preeminent in every activity that we have. Kaya iti normal na kay kung Disyembre, damo kita bakasyon mo. Pwede ka mo hiwat sa mga naglinain ng mga pagtipon. Nothing wrong with that. But see to it that Jesus Christ must be the center of our celebration. And at the same time, dapat nga kung kadlawan ni Kristo ang inadumdum mo, hindi ka maghagay absent sa bulaton sa Diyos. Di ba? Kaya nga, si Kristo man ayan ang focus ta. Karon hindi kita mag-attend simba, kay nalingaw kita sa mga butang ara nga ginatagaan ta priority. And amo na silang ko, na-sidetrack ang aton celebration. So, we have to focus. Diba? Now, kung bulan sang Christmas o kung sa celebration sang Christmas, di ba, sino na tao? Jesus. Dapat, the first and the foremost, that must be preeminent sa aton mga kabuhi, wailiwan kundi si Yesu Kristo. Dira naga-start ang aton nga pag-celebrate. Di ba? Now, amo na may isa ka saying, si Irenaeus of Lyons, sang unang panahon, sila niya, the Son of God became the Son of Man, that the sons of man may become the sons of God. Doon ko namin man, no? Ang anak sang Diyos, nagpakatao. Agod nga ang mga kaanakan sang tao, mangin
anak sang Diyos. And that happened during the birth of Jesus. Di ba? Ang anak sang Diyos nagpakatao. Nangin tao, agod nga ang mga kanakan sang tao, mangin kaanakan sang Diyos. Di daw ka namin pamatian. Amo nang siling naton permi, Jesus Christ is the reason for our celebration. Siya ang rason kung nag-celebrate kita. Without Jesus, there is no Christmas at all. Amo nang sila naton, dula ablang ngalan ni Kristo, dula ablang si Kristo sa sin of Christmas. There is no Christmas, di ba? Why? Because Jesus Christ must be the center of our celebration. That's why sa pag-celebrate naton sa Christmas, unahon tagid ang ngalan nga Jesus Christ. Di ba? That is why nga diri sa Matthew chapter 1 kay inagin basa ta. Ari diri gin-emphasize ang pagkatao sang aton Ginoo. Of course, kung nagatuon kita sini hindi naton matapos tililingob ang mga topiko. Tag isa-isahon na naton anay. Ang unahon naton anay si Kristo. Ang ngalan nga Jesus, no? Kay siling sang Bible dira, now the birth of Jesus Christ was on this wise. Nga ginatawag na nga Jesus Christ. Nga sa iban nga term, Jesus lang. Nga ba iban nga term, Christ lang ang ginamensionar sa Bible. What about Jesus Christ? When as his mother Mary was espoused to Joseph, nga gintawag si Mary nga mother ni Jesus Christ. And what about Joseph? Sili sa Bible, he was espoused to Joseph. Ginpaasawa, ginpabana kay Joseph. Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Now, try to take note that Jesus Christ was not the son of Mary in the flesh with Joseph. Kaya siling diri sa Bible, she was found with child of the Holy Ghost. And therefore, ang natao sa taguangka ni Maria, it was produced by the Holy Ghost. Saton pa, kung tanawon mo, hindi na yung ordinaryo ng pagkatao ni Kristo sa taguangka ni Maria. Kaya si Jesus, way na tao between kay Maria kay Joseph. Kaya iti, sa aton niya bahin, na tao kita ya paagi sa aton ginikanan. Sa binhi ni tatay naton, kag ni nanay naton, sa ginatawag nga reproduction, sang binhi, sang ginikanan ta, na tao kita. So, in other words, biologically speaking, kita ya resulta kita sang duha ka ginikanan naton. Pero, si Jesus Christ was unusual. Amo ni nga pagkatao ni Kristo, ginatawag naton ini nga miraculous birth. Pagkatao ni Kristo, miraculous. Kaya nga miraculous. Amo nang kabangdanan kung si Kristo manuluwas ta. Wala saya nadagtaan sang sala. Nga wala sang dagtaan sang sala. Kaya ang sala ginakeri sa binhi sang lalaki. For example, sa Romans chapter 5 verse 12 nagasiling, but for us by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, what is the implication of that? Ang tao, kita biologically speaking, pagkatao naton sa kalibutan, may sala kita. Nga, kay na tao kita paagi sa aton tatay, paagi sa aton nanay. Sinong carrier sang sala? Of course, ang lalaki. Hindi ba lang bini sa lalaki? Kay wala man sang babae nga magbabunag sang isa ka bata kung waay lalaki. So, in other words, ang carrier, pag siling sa Bible, for all have sinned and come short of the glory of God, dira sa Romans chapter 3, verse number 10, Romans 3:23, di ba mo na? Ang tao makasala, ang pamangkot di nagalin ng sala. Kung itriso naton, di kabalo naman kita sa istorya, sa Garden sang Eden, nga si Adan ag si Eva, sino una pa kasala? Gani? Si Eva.
Sino ginambalan sa Dios ngani magkaon sang prutas tong ano gani ngalan sa prutas? Na balik naman tada. Basi apple naman ang sabat. Ano gani itong ngalan sang prutas? Ang kahoy may bunga. Ang kahoy ginatawag the tree of knowledge of good and evil. Klaruhon mo. Dira na sa Genesis chapter 3. Sa Genesis chapter 2 verse 17, ang Diyos naghatag instruction o kung nagsugo kay Adam. Take note si Adam lang isugo sa Diyos. Sili sa Diyos, Adam, pwede ka mo kakaon sa mga bunga sang prutas diri sa garden sang Eden, pero inang sa tunga, which is the tree of knowledge of good and evil, hindi nyo na pagkauno ng bunga sina. Kay pagkaon nyo sina, mapatay ka mo dayon. Nagsala ang Ginoo, pagambal sina, wala. Ti kay si Iba, ang ginlitok ni Satanas. Why siya na palapit una kay Adam? Si Iba ang gintistingan. Sila sa Ginoo kay Iba, nagambal bala ang Diyos, nga nyo na pagkaonon. Sino nagambal ko? Ha? Sino nagambal to? Si? Makita mo, ikaw magpamati. Ang hambal ko, nga, sala itong inambal ko. Anong hambal ko? Ang hambal ko, dapat, si Satanas naghambal kay Iba. Naghambal ba ang Diyos ninyo ng pagkaunon? Sila, anong sabat ni Iba? Oo, naghambal ang Diyos, hindi naman na pag kaunon o kon tandugon. Kay basi, mapatay kami. Na-notice nyo ang sala ni Iba? Nga wala, gisagalig, way, gisaga insindi. Bawran, hindi man nagkasiuran, kung tanan-tanan babaya mo na. Pero ang kisa, si Iba, may diferensya sa paminsaron. Ti masilig ka nga, ti, normal mo lang to, kay web sabi, ginambalan eh. Pero I think, ginambalan kasi ni Adam eh, di ba? Alam mo na mag-asawa ka mo, ikaw mag-istoryanay. Kung utang gurong, kasi way ka mag-istoryanay. Nang utang ka, way magpabalong bana mo, o kung asawa mo. Pero kalaban na kaya, mag-asawa ya, kung migahay lang ka mo, no? Kung migahay ka mo, abdi ka diba? Ga-istoryanay ka mo, permi. Sige, are ka ron. Siling ni Iba, hindi naman na pagkauno, magtandugon, kay basi, mapatay kami. Sala gid siya ang kaon niya. Pagkatapos pagkaon niya, gintagayan si Adam. Di abay ba magkaon si Adam? Anong matabo? Ha? Galing kayo natabo na. Hindi na natin mabalik. Si Iba nagkaon. Pagkaon niya, na nakatalupang ko dito. So nakasala na siya dayon. Siya na kasala. Pero, duwa sila, wala pa. Sangging kaon na ni Adan ang prutas, dito sila, sa isang Bible, dito nag-open ang ilang mga kalimutaw. Kalimutaw. Ang ilang mga mata. Ano? Gapiyong sila primero? Wala. Ang silingon, kung sa sign language pa, naka-insindi sila. Sang ila ginhimo. Sa diin ginisip ang sala. Kay Iba o kung kay Adan? Kay Adan. Nga kay Adan. Kay in the first place, si Adan, ginhambalan sang Ginoo. Kag ginhambalan ka sang Diyos, gintagaan sa ni Iba sang prutas, sa nagkaon man siya, kung na sa labton man siya Japon. Pero kung ay sa nagkaon, ang tanan niya katawan sa kalibutan, wala sala. Si Iba lang. Galing iti, what's done cannot be undone, so no kay Shakespeare. So, in short, giniisip ang sala kay Adan. Amo na nga, ang tanan-tanan niya tao, kung nga sa iya giniisip, kay si Adan, amo ginatawag nga federal head sang human race. Meaning to say, kung ano ang kasaypanan sang imong rasa, ang salabton, amo ang head. Do pa rin lang sulod sang balay naton. Kung ano mga diferensya sulod balay, kalabanan sa tatay, ginabasol. Bunan, sinong tatay sini? Di ba mo naklabanan, no? Ning bata ni sinong ginikanan sini?
Sinong tatay? Ano apelido sa bata? Kung anong apelido sa bata, kung ano yung apelido ng tatay. Diba? Not unless kung ano yung makasal. Ang nanay. So, in short, amo na ang natabo. So, karon si Jesus, balik to kay Yesu Kristo, why siya sala? Kaya nga, hindi siya resulta sang lalaki kag babae. Kuha nyo? Sa aton pang yayangan nature, na preserve sang Ginoo. Hindi siya makasasala. Amo na nga siling naton, kung si Jesus hindi makasasala, kaya ara man sa Bible, 2 Corinthians 5:21, gina-declare that Jesus Christ did not sin. Why siya nagpakasala? Di kung why siya nagpakasala, but silingon, qualified siya nga mangin, manluluwas naton. Kay kita makasasala, therefore, ang maluwas sa aton, ang isa nga wala sala. That is the Lord Jesus Christ. So, diri ginapakita sa aton, now the birth of Jesus Christ was on this wise. Sa aton pa, sa verse 21 nagasiling, and she shall, si Mary, she shall bring forth a son. Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now, ano ang makita naton? O kung anong matun-an naton sa ngalan ni Jesucristo? Jesus Christ. Ang Christ, hindi yan apelyido. Diba? Musiliban, ano apelyido ni Jesus? Kristo. No, it is not. Jesus is still the title. Christ is still the title of the Son of God. Hindi yan ni apelyido, Jesus Kristo. Or, Jesus Christ. Christ apelyido, no. Name niya na Japon. Okay? Now, diri sa Biblia, gin-introduce si Jesucristo sa 4 ka Gospels. Ginasulit-sulit na ito na. Ining 4 ka Gospels, nga ginatawag sila Gospels. Di ba may ara man niya Gospel, nga isa lang word, letter S. Ang word nga Gospel is the good news. Good news. Mayong balita. Gospel. What about Gospels? Nga may 4 Gospels. Because these 4 Gospels, they are called Gospels because they are teaching about the works, the birth, and the works of Jesus Christ, which is also considered as the good news. So the Gospel of Matthew presents Jesus Christ as the Messiah King. Jesus madyapong natudlo ya. Meaning, in 4 Gospels, they were considered also 4 witnesses. Ang Gospel of Mark presents Jesus as humble servant. Luke, Jesus, Son of Man. Gospel of John, Jesus, Son of God. Sa 4 nga Gospels, diin nga Gospels ang nag-record sa pagkatao ni Jesucristo. 2 lang. Ang Gospel of Matthew, the Gospel of Luke. Nga anong gina-record sa Gospel of Matthew? Nga na-record na pagkatao ni Kristo. Kaya ang Gospel of Matthew, nagpamatuod nga si Jesucristo, hari sa mga Hudiyo. Dapat reason siya kung hindi siya nagalin, nga hari. Di ba? Gospel of Luke, hindi ba si Jesucristo matutuod nga Diyos nga hari? Kag tao man siya nga matutuod. Ti din karon i-trace ang iya pagkatao, kundi gin hambal ina sa Gospel of Luke. That's why the Gospel of Luke presents Jesus Christ as the Son of Man. Okay? Nga mo ning na-present ni Matthew. Tungod kay, kabalo ka, importante nga matrace ang ginhalinan ni Jesucristo. Ang inatawag nga ancestry, bala, genealogy kung sa aton pa. Kay para sa mga Hudiyo, importante mabalaan, saan sa aton bala, hindi ba lang ang isang inahibalo man ang family tree ta? No? Diri sa Philippines, gabasa ako sa mga apelyido, sa mga manggaranon ng mga tao sa Pilipinas, daw halos nagatalalapik lang, palarentihanay. Di ba? Muna gabasa-basa ako sa mga family tree, sa mga Marcoses, sa mga Romualdez, iban pa. Sa mga Tingson, mga big time ang mga pamilya, no?
tanaw na bala, ay kapala rentihanay lang. Bisan dili sa bakulod, ang mga manggaranon, di sila man lang kapalang saway, di bala, talapikay. Ti, kung sa aton pa, kung magtililipon sila, mamangkot dayon, hindi ka gani nga, kuan. Kita mo sa mga reunion tayo, di bala mo mana. Muna kung may mga katigulangan pa ka mo, trison na, diin ka dahil sinong tatay mo, sinong lulo mo. Ang lulo mo gali mo to si, si Puldo. Ang lula mo niya, si Palda. Di ba sila ng mga pamilya ya, gina-trace. Hasta mabalaan, ay, white ta kabalo, tugat anay lang taglis downtown, parintihanay kita. Ano na? Family tree. Amo na si Jesus Christ, nga ang ginasaysay, gina sa Bible, kung diin siya nagalin. Para, nga mapamatudan, nga si Kristo halin gid sa kaliwatan ni amo sini. Paano mabalaan nga si Kristo hari sa mga Hudiyo? Dapat i-trace ang kaliwatan ni Kristo kung diin gid siya nagalin. Dito na pamatudan diri sa Matthew nga ang kaliwatan ni Kristo genealogy ni Joseph kag ni Mary gin pamatudan. Di nagalin si Kristo ay gin trace alin sa kaliwatan ni David. Kung alin sa kaliwatan ni David, therefore, si Jesus, hari. Masili mga Hudiyo, hindi na sa hari, ya. Ang hari, kundi ga-estar sa palasyo. No. Kung ang kaliwatan ni Kristo, halin siya sa kay David, meaning to say, si Kristo, hari. Amo na, kung ginatawag siya, hari sa mga Hudiyo, correct ang Bible. Next question. What about si Jesus Christ tao? Din gintrace sa pagkatao ni Kristo. Kung basahon mo of Luke chapter 3, ang pagkatao ni Kristo gintrace dito kay kay Adam. Ti si Adam mo di tawo? But silingon kung si Jesus Christ na tao halin si kay Adam hasta kay Maria gintrace dira tao siya. Meaning to say, ang kinaiya ni Kristo, hari siya sa mga Hudiyo, kaya halin sa hari mo. Kagano pa, tao siya. So, amo nang rason kung agin trace ang mga bloodline. That is why sa Book of Matthew, base matingala ka, may listahan sa mga ngalan dira. Iban siguro sa ato natakan sa mga ngalan dira. Nga kaya da mahambal mo da, amo ni, bigat amo ni, amo ni, bigat amo na. Nga mo na, kay ginatrace ang ginhalinan nila. Okay? Para mapamatudan nga si Kristo legal nga hari, may legal right sa throne ni David, kag at the same time, may ginatawag nga prophetic right sa trono ni David. Pila ka that is why Jesus Christ is the King of the Jews. That's why sa second coming ni Kristo, He will come as the King. Diba? Muna, kung basahon mo da sa Book of Revelation, pag-abot ni Kristo, siya isa kahari. Primero, manuluwas siya subong. Pero mag-abot siya sa siya kahari. That's why importante. Now, diri sa Book of Matthew, kung basahon mo da, no? Halin bala sa chapter 1, kaliwa ita time bala maghagay basagid, no? Kung may tiyempo ka mo, palihog, tutukin nyo ni ang Book of Matthew bala, chapter 1. Kaya rada madamo ang mga listahan sa mga ginikanan ni Kristo. For example, taga-anta ka mo ideya. Siling diri, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. And Abraham begat Isaac. And Isaac begat Jacob. And Jacob begat Judas and his brethren. Sino si Judas? Si Judah bala. And Judah begat Phares and Serah of Tamar, and Phares begat Hezron, and Hezron begat Ram, and Ram begat Aminadab, and Aminadab begat Nashon, Nashon begat Salmon, and Salmon begat Boaz of Rechab, and Boaz begat Obed of Ruth, and Obed begat Jesse, and Jesse begat David, and David the king begat Solomon, and her that had been the wife of Uriah.
Ti karon bisan sa amo lang nga bagay, no? Gintrace si Jesus Christ dito gid kay David. Kag sa sina nga kaliwatan, gintrace diri ang ginhalinan. Gintrace ang ginhalinan ni Kristo. Karon, ari ang natabo. Diri sa Book of Matthew, may 14 generations diri. May tatlo ka historical sections, no? Nga may 14, 14, 14. Bla, basahan mo na bla sa Book of, sa Matthew chapter 1. From Abraham to Jesse, nagalid ina kay David. Abraham to Jesse. Sino si Jesse? Tatay ni David. 14 generations. From David to Josiah, king, it talks about the kingdom period. Kag sa kay Jeconiah to Joseph, royal descent during the exile in Babylon. But silingon, amo ni tanan-tanan. Okay? Mabudlay pa na ni mo intindihon, pero amo na ang realidad da. Karon, kadto kita sa meaning sa ngalan nga Jesus. Jesus. Okay? Now, ang ngalan nga Jesus, suno sa Matthew 1:21, di bala mo na da? Liwat bala. Matthew 1:21. Anong ginasiling dira sa Biblia? Araw. Siling sang verse 21, and she shall bring forth a son. Sino nang she? Ang antecedent sang she, si Maria. And she shall bring forth a son. And thou shalt call his name Jesus. What is the meaning of Jesus? Ara, ginabutang da. And he shall save his people from their sins. Okay. So, simply speaking, ang ngalan nga Jesus or Jesus, sa isa lang ka word is Savior. So, Jesus means Savior. Manluluwas, di ba? Amo na sila isang 1:21. She shall bring forth a son, Mary, and shall call his name Jesus, and he shall save his people from their sins. Amo na nga ngalan nga Jesus. Halina siya sa word nga Yeshua. Ang meaning sa Yeshua, ang word nga Joshua gali sa Old Testament, isa lang na sila ginalinan sa Hebrew. Yeshua or Yehoshua. Amo na ang meaning niya, Yahweh is salvation. Meaning to say, magsila Yahweh, Jehovah. God is salvation. Amo na ang kaulugan sang meaning nga Jesus, Jesus. From the Greek word, Jesus. Amo na ang sa word lang nga Inri, pagkapatay ni Kristo, kita amo na may Inri sa babaw sa iyong ulo. Kita amo to? Anong meaning sang Inri? I-N-R-I-I. I-N-R-I. Inri. Anong meaning sang Inri? Kuwan na siya? Daw akusasyon na sa tao? Parebla sang tao, bala nga kita mo sang tao nga nakakommit sang crime, ginakwaan, picture, ginapicturan, mag-shot na lang panawag. So may ngalan da siya nga, muni abi, kung sino ngalan niya da. Case number. Ano ang case, ano ang crime nga na-commit. So mayroon na nabutang sa lapad blang papel, ang nga pakita sa duga niya da. Isa ginapicturan sa tubang, kilid, talikod, para balaan nga kung magpalagyo siya, at least balaan siya nga muna siya. Si Jesus, ang napatay sa cross, sang napatay siya, may ngalan sa cross. May nabutang, Enri. Ano meaning sang Enri? Ang I speaks about Jesus, Greek. Ha? Anong Jesus? Jesus. Anong R? N gali. N. Ano? Enri, no? N. Anong butsilingon sang N? Nazarenos. Latin. Anong R? Rex. Ano meaning sang Rex? King. Ano ang I sa punta? Eudairum. Butsilingon, Jesus of Nazareth, the Son, King of the Jews. Namo na siya. Butsilingon, ang ngalan niya Jesus,
ginkuha mo na sa Greek word nga, Jesus. So, ari kita sa punto. Ano ang meaning sang Jesus? Savior. Kag kung tanawon mo, kung Savior si Jesus Christ, sino ang iya ginluwas? Sila sa Bible, He shall save His people from their sins. Kung tanawon mo, ang kaluwasan nga ginhatag sang aton Ginoo, sino ang priority sang kaluwasan nga ginhimo iya? Primero, ang priority ang mga Hudiyo. But silingon, sa plan of redemption of God, the priority is no other than the Jewish people. Siling sa Bible, He shall save His people from their sins. But silingon, salvation is for the Jewish people. Salvation is for the Jews. Kaya sila sa Bible, He is called Jesus. First, He shall save. What is the purpose of coming into this world? He will be the Savior. There's no question with that. But the question is, who will be the people whom Jesus Christ came to save? Klaro sila sa Bible, He shall save His people from their sins. Sino na yung people of God? Sino yung people of Jesus? If Jesus Christ was a Jew, Hudiyo, sino ang katauhan ni Jesucristo? Ang mga Hudiyo man. Diba? So, that's why sa Bible, ginasiling sa aton nga ang kaluwasan una gid sa mga Hudiyo. Kita mo na sa Romans chapter 1, no? Bisan sa John chapter 1 ka lang, verse 11 to 12. Ano sila sa Bible? He came unto His own. Sino nang He? Jesus. He came unto His own, and His own, received Him not. Nagkara siya sa iya katawhan nga mga Hudiyo, pero ang iya katawhan nga mga Hudiyo, wala nagbaton sa iya. And what does verse 12 say? But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Amo nang rason, mga kauturan, nga tungod ginsikway sang mga Hudiyo si Jesucristo, nakalambot ang kaluwasan para sa aton. Aray pagid. Romans chapter 1, verse number 16 to 17. Di ba? Sila ni Apostol Pablo, For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Sino ng mga Greeks ni? The Greeks were representative of the Gentiles. But silingon, ang kaluwasan, una gid para sa mga Hudiyo. That's why kung tanawon mo sa Acts chapter 1, verse number 8, ano ang balon Jesus Christ sa mga disciples niya? And you shall be my witnesses unto me, both in, una sa diin, Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ano ginapakilala sa aton? Ang kaluwasan, una gid, gintigana sa Diyos sa mga Hudiyo. Ano ang mensahe sa aton? Kung ang kaluwasan gintigana sa Diyos sa mga Hudiyo, kag kita na nga malambit sa kaluwasan, nagikan kay Jesucristo, that fulfills what the Lord told Abraham in Hebrews, in Genesis chapter 12, verse number 2. Hindi ba ang balsang Ginoo kay Abraham? Ano ang balsang Ginoo kay Abraham? And I will make you a great nation. And you will be, a blessing. Basahan tabla, para klaro. Please turn your Bibles to Genesis chapter 12. Verse number, and that is verse number 2. Anong inambal sa Bible? Genesis chapter 12. Ang pagpakamaayo, ang kaluwasan, halin kay Abraham. I mean, ang promise ng Ginoo nga bless
Si Abraham, nadala kita dire. Ano ang balsang Ginoo sa verse number 2? Sa verse number 1 sila sa Bible, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Verse number 2, And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great. And, take note, thou shalt be a blessing. Mangin blessing ka. So, in other words, si Abraham, gen himo sang Dios nga mangin palagyan sa pagpakamayo. That is why kung tanawon mo sa Biblia, ang mga katawhan nga halin sa kaliwatan ni Kristo, may iban dira nga mga Gentiles. May mga kalulahan si Kristo, mga Gentiles. Kabalo ka mo kung sino? One is, sino ang kabalo? Ang lula ni Kristo nga Gentile, Sino? Una gid si? Kita mo, wala ka mo kabalo? Si Pastor na kilalang kabalo? Sino nga mga lula? Abi ni Kristo? Si? Rehab. Sino pa? Si Ruth. Very good. Sino pang isa? Si Tamar. Now, ang pamangkot. Nga mga Gentile sila ya. Diba? Ano ang nationality ni Ruth? Si Ruth, isa ka Moabite. Ang Moabite sa una, gina-consider na nga mga godless people, ungodly people. Balo na ang istorya ni Ruth, no? Hindi na ta palawig da. Sino pagid ang nadala sa listahan sang lula ni Kristo? Si Bathsheba. Ano si Bathsheba gani? Isa ka ginpangamataan lang David, pro Hudiya to saya. What I mean is, Gentile. Sino pang isa? Si Rahab. Sino si Rahab? Kadumdam mo kamo sa Joshua chapter 2, sang padala ni Joshua ang mga 2 spies nga magpanilag sa Jericho kay ikungker nila mo. Ang naabta nila to, ang babae nga prostitute. Sino? Si Rahab. Pagpakilala nila, mga Hudiyo kami. Siling ni Rahab, Oy, nakabati ko bala sa inyo, mga Hudiyo. Kung nakabati ko, kung paano ang Diyos nagpakamayo sa inyo. Kung paano kamo ginluwas sang Diyos halin sa mga Egyptians. Nga ang Diyos ninyo gali, powerful nga Diyos. Abi mo ko si Rahab, nangin tumuluo, sang Ginoo paagi sa iya nga paghibalo sang Diyos sa mga Hudiyo. So siling ni Rahab, pananglitan nga maagaw nyo na ang Jericho, pwede nyo ko maluwas? Buligin nyo ko abi nga maluwas? Siling sang duha ka spies, oo, ikaw kang imo panimalay, ginimuan nila pamaagi nga kung paano luwason si Rahab. To make the long story short, na-conquer nila ang Jericho, na-pierde nila, kag naluwas si Rahab. Diinto siya nakapamana. Siling sang Biblia, di ba? Si Rahab, isa siya sa mga linyada ni Kristo. Areo sa Matthew chapter 1, siling diri sa verse number 4 or verse number 5. And Salmon begat Boaz of Rechab. Sino ni si Rechab? Amo ni si Rahab. And Boaz begat Obed of Ruth, and Obed begat Jesse. Sino ni si Salmon? Amo ni si Salmon ang napamana ni Rahab. Ano ni si Salmon? Hudiyo. Hara sa linyada ni Kristo gani. May na-mentionar ang Bible parte kay Salmon. Of course, tinapa Pero ito na, hindi na yan sa Salmon nga tinapa.
gintunan ko ni, gin-research ko bala, sino ni Salmon? Siling sa mga scholars, may posibilidad nga si Salmon isa sa mga duha ka spies nga nagpanilag kag namit ni Rahab. Kag matapos ang pagkungker sa Jericho, siguro may love story nga natabo sa ila. Kag amo na nga later on, si Salmon, amo na siya ang ginpangasawa niya si Rahab. Kag si Rahab, kag si Salmon may bata. Sino ila bata? Si? Para gidaw sa verse 5. And Salmon begat Boaz. Sino bata nila? Si Boaz. Question. Sino ni si Boaz? Si Boaz, amo na siya ang ginpamana ni Ruth nga Moabite. Sino ni si Boaz? Hudiyo man ni siya. Amo na sila ko bala? Ara sa linyada ni Kristo nga ginpangasawa nila, may mga Gentile nga ginpangasawa, sino yung mga Hudiyo, nga lula man Japon ni Kristo. And the question is, nga ginalaw sa Diyos ini? Nga may mga Gentiles nga nanging kabahin da. Kabalo ka sa programa sa Diyos, God is a wise God who knows everything. Kabalo ang Diyos. Kag kuna muna, isa sa mga pamagi dira, that is to fulfill God's promise to Abraham. Anong promise ang Diyos kay Abraham? Sili sa Diyos kay Abraham, kag ikaw mangin blessing sa tanan, sa madamo ng mga katawan. And at the same time, dirigin preparar sa Diyos ang tagipusoon ta, no? Sa akong pagtuon sini, amo na yung ako natukiban. Ang ginimo sa Diyos, kung nga gini-include yan ang mga Gentile sa linyada ni Kristo, kay gali ang Ginoo nagapreparar ng adaan nga luwason niya ang mga Gentiles, kay kabalogid siya nga ang mga Hudiyo, later on magasikway kay Kristo. That is why kung kita ng mga Gentiles, hindi kita kabahin sa biological part ni Abraham, nangin umalambit kita sa pagpakamayo sa Diyos. Nga aman, because God is gracious. So pag siling sa Bible, Jesus Christ is the Savior of His people from their sins. Well, kung tanawin mo sino ini ng mga katauhan sa Diyos? Mga Hudiyo. Pero kung ako abi magtulok sini, kung ibutang ko di kaugalingon ko, if I am the person of God, if I am one of God's people, I am part of that. Kaya mo na siling naton, nga kung ang mga Hudiyo, maluwa sila, kita, hindi kita Hudiyo, mga Gentiles kita, we are still part of people whom Christ will save. Pero ariyo, ang punto ko mo na yun, hindi tanan-tanan nga tao luwason sang Ginoo. That's why kung tanawon mo, pamalandungan mo, what is really the purpose of Christ coming into the world? Anong rason nagkaris kalibutan? Luwason niya ang tanan niya tao? Hindi. Sinong luwason niya? God's people first. He came for the Jewish people. And number 2, He came to die for people whom God has given Him. Amo na, bisan kung basahan mo sa John 17, ang hambal, ang pangamuyo ni Kristo dira sa amay, sinya amay, way ko ga pangamuyo para sa tanan niya mga tao. I pray for them. Sino ang iya ginapangamuyuan? Ang iya mga disciples. But silingon, sa bahin sa kaluwasan, may ginatawag kitang exclusivity sa kaluwasan. Ang ginatawag naton nga kaluwasan, nga redemption, it is limited. Amo na nga ako is a proponent of what we call limited atonement. Anong limited atonement? Ang mga katauhan nga ginluwasan Diyos, limitado lang. Hindi tanan niya mga tao. And because of that, if you are one of God's people who got saved, you have to be thankful. Di ba may kanta, why have you chosen me?
out of millions, your child to be. God knows what we have done. Diba? Nga sino kayo ginyaluwason ka sa Diyos? May utang ang Diyos sa imong luwason niya ka? Of course, no. Amo nang ginatawag nga grasya ganit sa Diyos. Amo nang Christmas, kung pamalandungan mo ni, gin-demonstrate sa Diyos ang iya grasya sa pagluwas sa tao. Hindi lang na iya kayo magsilingaw, celebrate ka Christmas for some other reasons. No. Dapat maintindihan sa tao, ano gibala ang purpose ni Kristo? Why is it that there is Christmas? Because God wanted to demonstrate the grace of God of saving people, especially, first of all, His people. And because of that, when they rejected the Lord Jesus Christ, we became part of it. Amo na number one nga makita ta sa ginatawag nga kaluwasan na gikan kay Kristo. But silingon ang kaluwasan exclusive lang sa imo sa akon. Hindi tanan. That's why masiling ka mo, Pastor, posible ba lang miyembro sa panimalay naton mapakapalangit tanan? Hindi ko kasabat sina. Kaya nga may mga plano ang Diyos, may iban niya panimalay, ng iban miyembro sa ilang pamilya, hindi maluwas. Sad to say, di ba? Kaya nga hindi kita galuwas mo. Kung ako lang abi papilion, tanan-tanan yung mga pamilya ko, gusto ko palangit Di ba? Galing kay ang choice ang pagluwas, hindi aton. Yes ang Diyos. Amo na ako mamangkot ka, tanan bala nga pamilya sang Christian palangit tanan, hindi ta kasabat. Makasabat ita, posible. Posible man, nga may membro sang panimalay ta, bisan Kristiyano kita, may iban nga membro sang pamilya ta, nga pa impyerno pa. Kaya nga, why have you chosen me gani? Amo na nga kung ikaw, Kristohanon, paano mabalaan nga membro sa pamilya mo, luwason sa Diyos? Number one, kung ikaw nakabalo, nga sila nagbaton man kay Kristo nga ilang maluluwas Pero kung ay pa sila nakabaton kay Jesus nga ilang Savior, dako pa ng question mark. Kaya nga, kung ako Kristohanon, I have to pray for my loved ones. I have to pray for my husband. I have to pray for my wife. Kung amo nabi, unbeliever pa sila, no? I have to pray for my siblings. I have to pray for my relatives. I have to pray for sa amo na. Kaya nga, aman, amo na sila ang kinanglanon naton nga madala. Amak mo, pamilya mo, no? Isa ka mo kapanimalay. What about if some members of your family will not go to heaven? What would you feel? Diba? Kaya ang kaluwasan siling naton, exclusive lang mo. It is God who decides who will get saved. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So salvation is a gift from God. It is God who will decide whom He will give that gift of salvation. Kaya gintagaan ka sang gift of salvation, so what will you do? For example, kung gintagaan ko sang Ginoo sang gift of salvation, anong himuon ko? Bo, tiyan mo na Amo na nga ang mga angels, ga tulumbo-tumbo, dito sa langit. Kung may maluwas, ga tulumbo-tumbo to, ang mga tumuluo nga dito. Kaya nga aman, just imagine, sa kadamuon sa tao sa kalibutan, kung ikaw ang isang naging luwas ng Diyos, hindi ka, why ay sa may magkalipay ito? Grabe ganing tumbo-tumbo niya pagdaog sang kandidata niya sa Miss Universe. Grabe pa ito nga debatehay. Bukto ni, na kuha na to. Siya gito tani ang daog. Pila to sila kabilog, mga contestants. Pila sila? Huwag makbalo? Ang contestant plus sa Miss Universe, sino ito ganang contestant nyo? Sino ito ngalan niya? Sino ito Miss Kalias? Atisa. Miss Kalias, nga kung ano yun. Mahiligon mo siya. Atisa Matalo. Amo na, no? Ha? Oh.
Sabi ko, matalo. Gapamati lang ko sa iban bla. Mga babae gid. Galalisay sila. Siya gito tani ang first niya. Siya gito tani siya iban. Hindi first runner up. Bisan ng first runner up lang. Baliskad to. Dapat ang ano ganit ang nagdaog? Ha? Mexico. Ang Mexico dapat baliskad to tani. Imagine na sa amulan na damo o kalipay. Mga Pilipino o kalipay. Nga nagdaog ang inyo kandidata. Di imagine sila sa Bible kung may isang maluwas, anong ginasiling dira sa Luke chapter 15, nagakalipay ang dito sa ibabaw. Kaya nga, that is the demonstration of the grace of God. Kaya ang kaluwasan, gali masyado ka kung sa mga application pa, kung sa trabaho pa, mabudlay ka makapasar. Abi kung exam pagambalan sini, ang tao hindi gid kapasar pa langit. Hindi gid. That is why ang Diyos gid mismo ang nangimo paagi ngang tao maluwas. Anong ginhimo sa Diyos? Para maluwas ang tao, gid padalaan niya sang manuluwas diri sa kalibutan in the person of Jesus Christ. Ti karon kay kita, ikaw naluwas ka. Anong ginahimo mo? Kung ginluwas ka sa Diyos, dapat nga ang imo kabuhi, sobra pa ang pagpasalamat mo sa Ginoo. Tulad mo naman itong illustration to sa tao nga slave. Ti ginbakal, ginbiding-biding, ang nakabakal sa iya, missionary. Way primero, way isa nalipay, kaya ang nag-intra sa bidding, daw tanaw ya, daw pigado. Ato karon, kaysa to make the long story short, sa bidding-bidding, ato ang missionary, amo itong nakakuha sang mataas nga bidder, amo itong nakabakal sang slave. Sa ulihi, sa kanabayran na to, nakabalo ang tao, ang slave, nga ang missionary nakabakal sa iya. Sabi mo kung anong ginimon niya, silin niya, tungod ka ikaw nakabakal sa akon, hindi lang, kay ang tuyo sa missionary nga, bayaran siya para pagwaon, hilwayon ba lang, hindi na sa mga slave. Pero abi mo anong siling sang slave, siya kung tuyo mo nga hilwayon mo ko, niya hindi ko magalin sa imo. Magatrabaho ako, maga-serbisyo ako sa imo, siyang tudo-tudo, kaya nga, bakal mo ako. Amo na ang but silingon sang Ginoo. Because God saved us, we are going to serve Him more faithfully. Amo na kung Kristohanon ka, ginapaabot kita sa Diyos that we are going to give our lives solely to Him. Muna ko may mga buluhaton, ang Diyos para sa imo, you have to give God the priority sa imong mga kabuhi. So, in other words, amo ni ang kaluwasan ta. Ginluwas kita sa Diyos, it is a gift, we are sealed, we are complete in Christ. That is salvation. Bisan pa si Pope Leo ganagambal niya, Jesus alone saved the world, not Mary. Di ba mo ng declaration sa nagligad? Basa ka mo sa declaration niya? Oh, amo pa lang sila katalupangod. Pirti na kadugay-dugay. Bago pa lang sila kabalong as Jesus alone can save. Kaya ilaya pagtulok, si Maria makaluwas. Karon kaya na tapungawan sila. Sila isang Pope, sugod subong, si Jesus nagidlang ang manuluwas ta. Is that true? Yes. Kaya sa Bible, saan sila kabalo? Subong lang. Di iba nga mga ang masubo, kaya iba nila nga mga miyembro ng naglamatay na tungo mga kabalo, di sila. Impyerno.
Huwag nila gintudloan sa insakto. That's why ang Bible nagatudlo sa insakto ngang kaluwasan solely from Jesus Christ alone. Kag hindi lang kay Jesus Christ alone, exclusive para sa mga tao nga nagtuo. Ang wala nagtuo, pa-impyerno. Nung imom na karon, sino ga-decide daw? Ang Diyos. That's why kung may mapatay ka tao, bisan pakadian mo pa na, hindi na namin magkantos langit. Nga sino ang ga-decide? Ang tao? No, wala. Ang nag-decide, ang Ginoo. Kung ang Diyos nag-decide sang destiny sang tao, nobody, bisan pa ang mga pare, bisan ang mga pastor, hindi kaya kabulig sa tao nga mapalangit kung makadto na to sa impyerno. Bisan ako, bisan pamilya mo, bisan utod mo, bisan bata mo, hindi ka nakabulig. Amo na mga ginikanan, magtutom ila bata sa Ginoo, ginakigan nila. May isa di sa una nga masunod sa pagpatugmaw. Akigan sa ginikanan, ay nano ka man mo, nag-ilas ka religion. Nga as if balang ginikanan makabulig sa bata yung palangit. Bisan ginikanan ka, hindi ka kabulig sa bata mo, nga dalon mo sa langit. Nga kay ang Diyos lang gid ang nagadeterminar sina. Kita guro, pwede kita makapangamuyo sa ila, maka-share sa word of God. Pero ang pagluwas, yes ang Diyos. Salvation is from the Lord. Okay? Amo nang matabo diriyo sa kanta blan ni nga is that isn't love. Ginbiyaan sang Ginoo ang iyang himaya dito sa langit. Nanaog des kalibutan na pagmatay sa krus. Di ba? If that is not love, what is that? Oh. Wala na tagalin timpo, partis na. Kaya ang Christ naman, of course, anointed, meaning qualified si Jesus nga mangin manuluwas ang kalibutan. And therefore, what is the power in the name of Jesus? Lastly na lang. Anong power sa ngalan ni Jesucristo? Di ba? Mabasahan mo na iya sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Hulamon ko ni ang passage. Ano ang gahom sa ngalan ni Jesucristo? Di ba? Manuluwas ta. Pero magluwas nga manuluwas mo siya, samtang buhi ka pa, anong power sa ngalan ni Jesucristo? Number 1, silang sa Bible, it is the name that is above every name. The exalted name. Nga aman, because Jesus Christ is our perfect example in terms of humility. Sa pagkamapainubuson, His name reveals His power as God. Amo na ang power sa ngalan ni Jesucristo. Hindi lang manuluwas ta siya, kundi ano pa, naghahatag siya sa aton sang ehemplo sa pagpaubos. Kag ang pagpaubos, kung tanaan mo sa Biblia, amo ni sikreto sang pagpakamayo sa Diyos sa isa ka tao. Nga, Aryo, pagpaubos ni Jesucristo, anong resulta? He was exalted. Amo na ang Bible nagatudlogin sa aton permi. Sa James chapter 4 verse 10 niya, humble yourselves in the sight of the Lord. Kay ano ko no? For He will, He will raise you up or He will prosper your life. Amo na ang balsan James chapter 4 verse 10. But silingon, kung ang imo virtues, kung ang imo kinaiya, kung ang imo pamatasan, santo sa pamatasan sa Dios, dira ka ginapakamayo sang Ginoo. Kabisan pa ang Matthew 23 verse 11 to 12. Anong ginahambal sang aton Ginoo? Nga if you exalt yourself, you will be abased. But if you are going to humble yourself, you will be exalted. Amo na mga tao nga ginadisiplina sang Dios, ang mga tao nga mga bugalon. Sino ginapakamayo sang Dios? Ang mga tao nga nagapaubos ng ilang kagalingon. Amo na kita ang mga Kristohanon should always think about it. Why kita sa ipabugal sa aton, whether damo kwarta mo, whether damo may pangabuhi mo, whether may mga pagabutang ka, whether maalam ka, wala gid sang isa ka bagay nga mapabugal mo. Tanawa si Jesucristo. Hindi ba sila isang Philippians chapter 2? Waya ginisip nga makigtupong siya sa Diyos. Kundi nagpaubos ang kagalingon, nagpakatao, nahimo siya nga servant. Ano resulta? Later on, He was exalted. Amo na, perfect example sang humility. Nga kita nga mga Kristohanon, ang tao dapat
magpaubos ng iyang kagalingon. Ano nagahimo sa tao nga nagapabugal? Ang prestige, ang poder, ang power, no? Kita mo na, no? Di ba, puslan mo na kung pertisay mo kung magaranon, tapos isa lang ka pitik, wow mo na Japon sa Diyos. Muna, bisan ano pa nga nadangtan mo sa mga buhi mo, please, try to think about it. Isa nagtaas pa ka, may tinion nga paubson ka sa Ginoo. Example, in humility. Amo nang ngalan ni Jesucristo, that is a demonstration of humility. Ano pagid? Ari pagid ikadua. The name of Jesus is the only saving name. Ti kabalo naman ta sini, manuluwas naton siya. Why na sa iban? Ikatatlo, the name Jesus is the only prayer answering name through which the Father answers prayer. Amo lang ni ngalan ni Jesucristo silang sa Bible that whosoever shall ask of the Father in my name, he may give it you. Muna ko nagapangamuyo kita, di blag silang kita. This is our prayer in Jesus' name. Kaya nga, ang ngalan ni Jesucristo, amo ni ngalan nga natawag naton answering name. Ikaapat, the name Jesus is the only comforting name. Amo ni nag-comfort sa aton. Di bala mo na ambal sa aton Ginoo, He shall save His people from their sins. That's comfort. Amak mo, sinong ang luwason sa Diyos? Katawan sa Diyos. If you are a child of God, see to it that God will promise to save you. Ari pagido, hambalin Jesus, niya, come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sino nagapatag sa aton sa kapawayan? Si Jesus. Kaya sila sa Bible, si Jesus is the Prince of Peace. Siya ang prinsipe sang kalinong. Therefore, kung He is the giver of peace, He will give you rest. Amo na sila ni Kristo, ginalapyo ka mo, ginakapoy ka mo, palapit ka mo sa akon, kay papawayon ko ka mo. I will give you rest. Damo sa mga taong sa sininga kalibutan, nagabako sila, daw ginakapoy sila, damo ka-stressful sila pangabuhi. Pause for a moment and then think about entrusting yourself to the Lord. Muna silang naton, kita kinanglan, adlaw-adlaw sa tanan, amo na lang, first hour of the day, tugyan mo kabuhi mo sa Ginoo. Kaya nga aman, way ka kabalo sang matabo. Pagtulog mo kung gabi, antes na magtulog, you have to entrust everything to God. Kaya amo na eh. Nga makita naton nga kung paano ang Diyos nagatag sa aton sa kapawayan. Kay kalima katapusan, the name Jesus is the Lord of our life. Ang ngalan ni Jesucristo, hindi lang na manuluwas mo siya, kundi nga Ginoo sang imong kabuhi. What do you mean by Lord? Ang word nga Lord, that is from the Greek word kyrios. Anong buot silingan sang kyrios? That is an absolute rule. Take note. Jesus must govern all decisions that we have. Our thoughts, our actions, not just some. Amo na may isa ka ulubato na kasiling, if He is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Kung tumuluo ka sa Diyos, hindi lamang si Jesucristo manuluwas mo, karon kay dugay ka na na-save. Ano si Jesucristo sa kabuhi mo? He is not only your Savior, but He is your Lord. Kung Lord mo si Jesucristo, tanan-tanan nga affairs sa kabuhi mo, dapat siya ang imo konsultahon. He must be the Lord of your life. Anong Lord of our life? Master naton siya. But silingon kung master mo si Jesus Christ, He must be given the special authority sa kabuhi ko. Whatever my desire, whatever things that I want to ask from the Lord, I have to consult my master. Everything that I will do, I have to see to it that this could give glory to my master. Who is your master? Jesus. He is our Lord. Diba? Amo na ngalan ni Jesus, He is the Lord of our life. Amo na sila naton, we have to accept Jesus as our Savior and Lord. Dugay ka na ng Kristiyano,
base si Jesus, Savior mo lang Japon. Base hindi siya ni mo Lord. Diba? Tiyan mo na eh. So, lastly, that is the simple question. Kung bala si Kristo, tutuod mong Savior. Kung Savior mo siya, naluwas siya na ka. Diba? Amo na nga, damo sa mga tao kay what sang Christmas, kada tuig, ala, Merry Christmas, Happy New Year. Ang pamangkot, naluwas ka na para mangin happy ang New Year mo, ang Christmas mo. Kag kung naluwas ka, dapat si Jesus Christ must be your master. Let's pray. Ginawa may naman nga langit nun, dalayawan ikaw sa among kabuhi. Thank you, God. Sang ginhimo mo sa amon Ginoo. Thank you, Lord Jesus, for coming into the world to be our Savior, not only for the Jewish people, but even to us Gentiles. Nga nang malambit kami sa pagpakamaayo alin sa imo. San palin sa sa saad mo kay Abraham, that you are going to bless him and make his name a blessing to other people, including us. O Diyos, may namon nga langit noon, naluwas mo kami. Kabay pa Ginoo nga ang amon mga kabuhi, masapuan, nga nagakabuhi kami nga mapasinalamaton, nagakabuhi kami nga matutom, kag nagakabuhi kami nga nag-acknowledge, nga ikaw, Lord Jesus, amo ang hari sang amon kabuhi. Kag kunula ikaw, wala kami sa may mahimo. According to John chapter 15 verse 5, without you, we can do nothing. I-bless ang tagsa-tagsa namon kakabuhi. Kaya ning amon pangamuyo, pagpasalamat sa mahal kamatamis ng ngalan ni Lord Jesus. Amen.